Ito po, good news po sa mga nagmamahal kay BP Inday Sara. Tatlong political leaders natin ang nagsalita, nagpakita ng suporta kay BP Sara at ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulueta Lopez. So, pakinggan natin itong balitang ito, si Senator Robin Padilla, Senator Bato de la Rosa at Congressman Rodante Marcoleta. Mabuhay kayong tatlo, mga leaders namin na maasahan. Isa-isa nang nagsalita at sinampal ng katotohanan ang mga kabulastugang na ginagawa di umano ngayon ng gobyernong Nagba at ang mga ilang buayang mambabatas sa panggigipit na ginagawa nito sa Vice President na si Sara Duterte at ang di makatarungang kalunos-lunos na nangyari sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulueta Lopez. Ayon pa sa matinding pahayag ng senador na si Robin Padilla, ignoring signs can be really be dangerous. Read everything that is happening. Signs are not signs without the obvious message. What is clear should not be disregarded. Ang pagwawalang bahala sa mga palatandaan ay maaaring maging talagang panganib. Basahin ang lahat ng nangyayari. Ang mga palatandaan ay hindi magiging mga palatandaan kung walang malinaw na mensahe. Ang malinaw ay hindi dapat baliwalain. Ang pag-iisang tabi ng palatandaan ay siguradong may patutunguhang kapahamakan. Unquote. Pero nakapagpigil ang magiting na Senador Bato de la Rosa at tila sinampal ng kahihiyan ang ilang buhayang mambabatas sa Kongreso. Well, tapa niya. Okay naman online. Sir, ano po gusto mo punta niyo po dito? Show support to the BP and their group staff. Nakausap niyo na po. Nakausap ko. Kamusta po sila? At sabi sila po pag-usapan na sir. Ang orin lang siya sa Pipapaya. Orin lang siya. Hindi siya sigurado. She's not sure of what will happen to her. Kanina po. Kasi like that. Kahit sa anong thoughts na sa mga nangyayari with them? Para sa akin, it's a very It's appropriate. and very unfortunate dahil yung tao na hindi pa man lang nagiging accused, no? Hindi pa na-file ng kaso, kung i-treat mo parang convictado na dadalhin mo sa women's correctional. Women's correctional facilities a place for convicted criminals. I have been the Director General of Bucor at alam ko kung anong sitwasyon dyan sa loob. Yan ay tulungan niya ng mga serving sentence, convicted felons serving sentence. Bakit mo ikulong doon yung isang babae, isang abogado na tawan lang ng citation for contempt? Ngayon, dadali mo na doon sa facility for the convicted criminals. It's very unjustified para akin. Very unjustified. Magpakuntit-kuntit kayo ng tao tapos hindi nyo kayang magtayan dyan sa inyong facility. Pero magkayong facility for contempt persons, di ba? For persons and in contempt, you should have your own facility dyan sa Kongreso para magtayan nyo. Bakit ito dalhin doon? Okay lang sana kung doon dalhin sa Quezon City Police District detention, mga gano'n. Pero yung detention cell ng mga criminal, ng mga convict, that's the most okay na ibulong mo isang taong cited in contempt lang. Alam na ba ito ni former President Duterte? Nakausap niyo na ba pati niyo? Ay, ito, wala pa kong buta kasi kagabi pa ako galing kong Bagyo, nagtulong ko sa Bagyo, ng alas 2. Ginising ako, sinawagan ako na humihingi ng tulong si BP Inday Sara sa sitwasyon nila doon sa house. Kaya bumaba kagad ako, bumiyahe kagad ako dito from Bagyo. Para matingnan ako ang sitwasyon nila. As a senator, may napagawa po ba kayo anything to help sa program ni Sara? Pero alam natin, because we observe, even though, we observe interparliamentary courtesy. Hindi tayo pwede mag-help sa trabaho nila. Sila rin, hindi pwede mag-help sa trabaho namin. So, yun ang dapat yan natin. Ito nga lang, nakatumingin ko lang ako na hindi po maganda talaga. Bakit ang isang person na cited in contempt lang sa isang
sa House of Representatives, ay doon ay bubulong kaagad sa Women's Correction Facility, which is a place for persons or for convicted criminals serving sentence. Ako bitado itong tao na ito. Bakit doon mo kami ipadala? Hindi pa nga abogado. Wala pang kaso niya na i-file. So, Saan ka say na isa to? when you say unlawful, pag-aralan mo ba? I'm not so sure. Pero unreasonable for me. Pero sir, Unreasonable. naniniwala po ba kayo na overkill ang deployment ng PNP ngayon kasi meron sa sinabi ng Vice President? Walang pulis naman yung sumusunod lang yan sa order. Pag inutulan yan ng mga higher up niya na pumunta kayo doon to provide security, huwag na natin masamain yung pulis dahil sumusunod lang yan sa order kahit na alam nila na may politics behind all these orders, but still, they are the legal orders coming from their superiors. So, susunod lang yung mga pulis dyan. So, huwag natin masamain yung deployment ng mga pulis. They are just follow yung order. At naman sila to secure everyone. Pati tayo. Hindi rin nakapagpigil ang Sagip Party List Representative na si Rodante Marcoleta at tila sinampal rin ng katotohanan at kahiyan ang lahat ng ilang buhayang mambabatas sa Kongreso. Ayon pa sa kanyang pahayag, malapit na akong mapahiya. Nahihiya na nga rin ako. Siguro nahalata ninyo, nakakahiya talaga. Hindi ito yung House of Representatives na pinasukan ko noong 2004. Malapit na akong mag-graduate next year. Ngayon ko pa makikita ang lahat ng hindi dapat gawin ng isang institusyon kagaya ng House of Representatives. Unquote. In aid of legislation po ba ito? O in aid of persecution? Yan. I am still Try the new Guard Anti-Dandruff Shampoo. Make the cool switch today. And the last time I checked, I am still an elected member of the House of Representatives. At dahil nga, member ako ng House of Representatives, kahit anong committee yun, kaya sabihin nilang hindi ako member, pwede ako magsalita at mag-participate. Kung pipigilan nila ako, di ba nyo naiintindihan kung anong klaseng procedure, kung anong klaseng tuntunin na ang meron kami? Pang 17 taong ko na sa Congress, ngayon ko lang po nakita ang mga pangyayari ito. Nalulungkot po ako, nagdaramdam ako, nai-stress ako kung bakit nangyari ito. Ito lamang pagdinig na ito in aid of legislation. Kayo po na nasa media, alam kong nalalaman na ninyo, hindi na po in aid of legislation. Kung totoo po, na isinasaalang-alang namin yung paggasta at kailangan po natin busisiin. Tama naman po yun. Lahat tayo katungkulan natin maging transparent, maging accountable. Ang tanong, ang House of Representatives po ba ang gaganap sa tungkulin ng Commission on Audit? Pagka gano'n, tanggalin na po natin ang COA sapagkat sila na po ang nag-audit. Wala po sa tungkulin namin ang mag-audit. Kung sasabihin nila, hindi kami nag-audit. Ang ginagawa namin is investigation in aid of legislation. Okay, kung yun ang ating objective, bakit isa lang inimbestigan natin? Ilang opisina ba ang merong confidential fund sa palagay nyo? May idea ba kayo? NGAs na lang, National Government Agencies. Ilan ba karami ang National Government Agencies? Palagay mo na lang 500. Okay? At yung kalahati nun, binigyan ng confidential fund, 250 yun. LGU, sila lang LGUs. Mga mayors and gobernador. Palagay mo lang 1,000, kalahati nun, 500. O di 750 na yun. What about the GOCCs? Government-owned and controlled corporations, mga 300 yan. Kalahati na lang, 150. O palagay mo lang 1,000 na lang ang nabigyan na ahensya ng gobyerno. Bakit? Bakit Office of the Vice President lang? Wala pong nagtataka sa atin kung bakit ang pinipilit na isolate lang, ang pinipilit na gisain lang, Office of the Vice President. At saka yung... Yan po, napakagandang paliwanag ng ating magiting na Congressman Marcoleta. Ang daming mga ahensya na may confidential funds. Aabot ng
1,000 kasama ng mga LGUs. Bakit? Nakakapagtaka talaga. Bakit Office of the Vice President lang ang binubusisi? Kaya, ang taong bayan, tayo, alam na natin. Hindi nila pwedeng insultuhin ang intelligence ng mga Pilipinos, lalo na ngayon na age of social media. Alam na natin yan. Kaya, sige lang, pagdasal lang natin ang ating VP Sara, ang kanyang Chief of Staff. Sana malampasan nila itong pagsubok nito. Sabi ni Congressman Marcoleta, mag-a-attend siya bukas, Lunes, sa hearing ng Committee on Good Government and Public Accountability. Sana hindi magkagulo, sabi niya. Baka mamaya hindi nila ako payagan o ano. Kasi hindi daw siya member eh. Bakit? Elected member of congressman ako. May karapatan akong magsalita. So, abangan po natin magsalita si Congressman Marcoleta sa hearing ng House bukas.